Si Maduro, isang ilegal na diktador ang namumuno sa malaking kriminal na sindikato na sangkot sa pagpupuslit ng maraming ipinagbabawal na droga papuntang Estados Unidos. Ayon sa isinampang kaso, siya mismo ang namahala sa malupit na kartel na kilala bilang Cartel de las Solas na bumaha sa ating bansa ng nakamamatay na lason. Responsable siya sa pagkamatay ng napakaraming Amerikano, daan-daang libo sa loob ng mga taon ang namatay dahil sa kanya. Si Maduro at ang kanyang asawa ay malapit nang harapin ang buong lakas ng hustisya ng Amerika at lilitisin sa lupa ng Amerika. Operasyon Ganap na Paninindigan. Iyon ang opisyal na pangalan ng napakalaking operasyong militar na siyang nagpabagsak sa rehimen ni Maduro. Kakalabas lang ang mga detalyeng ito sa malaking press conference. Kasama sa operasyong ito ang 150 eroplano mula sa mahigit 20 base at isang kumpirmadong pagsalakay ng Delta Forces. Talakayin natin ang detalye kasama si Chairman ng Joint Chief of Staff, Raisin Kane. Pakinggan natin siya. Pahintulutan ninyong magsalita ako tungkol sa paghahanda matapos ang ilang buwang trabaho ng ating intelihensya upang mahanap si Maduro at maintindihan kung paano siya gumalaw, saan siya nakatira, saan siya naglalakbay, ano ang kinakain niya, ano ang isinusuot niya at ano ang mga alaga niya. Noong unang Disyembre, inatasan ng ating puwersa na maghintay sa magkakasunod na pangyayari. Mahalaga ang pagpili ng tamang araw upang mabawasan ang posibilidad ng pinsala sa mga sibilyan at mapalaki ang elemento ng sorpresa at mabawasan ang pinsala sa mga tauhang kinasuhan upang gaya ng sinabi ng Pangulo, sila ay maiharap sa hustisya. At gaya ng sinabi ng Pangulo kanina ngayong araw, ang panahon sa Venezuela ay laging isang salik, lalo na sa ganitong panahon ng taon at sa mga linggo bago magpasko at bagong taon. Ang mga kalalakihan at kababaihan ng militar ng Estados Unidos ay handa at matiyagang naghihintay ng utos mula sa Pangulo na kumilos. Kagabi, bahagyang gumanda ang panahon, nagbukas ng daan na tanging ang pinakamagagaling na piloto sa mundo lamang ang kayang magpalipad sa gitna ng karagatan at mabababang ulap sa kabundukan. Ngunit kapag binigyan ng misyon, hindi sumusuko ang organisasyong ito. Noong 10:46 ng gabi, inutusan ng Pangulo ang militar ng United States na ituloy ang misyon. Sinabi niya sa amin at pinahahalagahan namin, Ginoong Pangulo, good luck at pagpalain ka ng Diyos. Ipinadala ang mga salitang yon sa buong puwersa. Magdamag, nagpalipad ng eroplano mula sa 20 base sa lupa at dagat sa kanlurang hemispero. Sa kabuuan, mahigit 150 eroplano, mga bomber, fighter, intelligence, reconnaissance, surveillance at rotary wing ang nasa himpapawid kagabi. Libo-libo at libo-libong oras ng karanasan ang nasa himpapawid. Ang bunso naming crew ay 20 habang ang pinakamatanda ay 49 na taong gulang. Walang kapantay ang lakas militar ng Amerika. Habang nagsisimula ang gabi, lumipad ang mga helicopter kasama ang extraction force na kinabibilangan ng mga opisyal ng batas at nagsimula silang lumipad papuntang Venezuela sa taas na 100 talampakan mula sa ibabaw ng tubig. Habang lumalapit sila sa baybayin ng Venezuela, sinimulan ng Estados Unidos ang paglalagay ng iba't ibang epekto mula sa Spacecom, Cybercom at iba pang miyembro ng interagency upang lumikha ng daan sa itaas. Ang mga puwersang yon ay pinrotektahan laban sa mga eroplano, pinrotektahan ng mga eroplano mula sa United States Marines, United States Navy, United States Air Force at Air National Guard. Kasama sa puwersa ang F-22, F-35, F-17 SEA, 18 E-2 B sa bombers at iba pang support aircraft, pati na rin ang maraming remotely piloted drones. Habang nagsimulang lumapit ang puwersa sa Caracas, sinimulan ng pinagsamang air component ang pagbaklas at pagdisable ng mga air defense system sa Venezuela gamit ang mga sandata upang matiyak ang ligtas na pagdaan ng mga helicopter papunta sa target na lugar. Ang layunin ng aming air component ay, noon, ngayon at magpakailanman, ang protektahan ang mga helicopter at ang ground force, dalhin sila sa target at maihatid silang ligtas pabalik. Ngayon, ito ay isang bagay na natalakay na natin sa isang naunang video. Inuna ng United States sirain ang airbase, base militar, depensa sa himpapawid, at anumang pwedeng hadlang sa operasyon sa Venezuela. Matapos ang pangyayari, pumasok ang mga helicopter, kasama ang special forces sa compound, at dumiretso
sa target. Nang makapasok sila sa compound, iyon talaga ang unang pagkakataon na sila ay pinaputukan. Ibig sabihin, nilipad nila buong himpapawid ng Venezuela hanggang bahay ni Maduro at walang nakaharap na paglaban. Isa pang mahalagang bahagi na dapat bigyang diin sa operasyong ito ay si Maduro ay binabantayan talaga ng mga espesyal na puwersa ng Cuba o mga sundalong Cuban at hindi talaga mga sundalong Venezuelan. At ito ay isang kalakaran na nagsimula sa Venezuela kay Hugo Chavez na hindi nagtitiwala sa sarili niyang mga sundalo at mga mamamayan. Nagbibigay siya ng libreng langis at subsidiya sa Cuba, kapalit ng intelihensya at mga taong panangga mula sa Cuba. Sa madaling sabi, ginagawa rin ni Maduro at ng mga bodyguard ang parehong sistema. Maaaring ipagpalagay na ang unang pagpapaputok sa United States helicopter ay galing sa puwersang Cuban, hindi mula sa sandatahang Venezuela. Mahalagang ituro ito dahil makikita nating may malaking papel ang hukbo sa hinaharap ng Venezuela. Narito pa ang ilang detalye sa operasyong ito. Makinig kayo. Dumating kami sa compound ni Maduro ng isa-isang NU Eastern Standard Time o 2 NU. Caracas Local Time at bumaba ang puwersa ng pag-aresto sa compound ni Maduro at kumilos ng mabilis, may katumpakan at disiplina patungo sa kanilang layunin at pinaghiwalay ang lugar upang matiyak ang kaligtasan at seguridad ng mga puwersa sa lupa habang inaaresto ang mga taong may kaso pagdating sa target na lugar. Pinaputukan ang mga helicopter at gumanti sila ng matinding puwersa bilang pagtatanggol sa sarili. Isa sa aming eroplano ang tinamaan ngunit nakalipad pa rin at gaya ng sinabi ng Pangulo, lahat ng aming eroplano ay nakabalik at nanatiling kayang lumipad sa natitirang misyon. Habang isinasagawa ang operasyon sa compound, nagbigay ng real-time na mga update ang aming mga air at ground intelligence teams sa puwersa sa lupa. Tiniyak na ligtas na makakagalaw ang mga puwersang iyon sa komplikadong kapaligiran nang walang hindi kailangang panganib na natiling protektado ang puwersa ng Overhead Tactical Aviation. Si Maduro at ang kanyang asawa na kapwa kinasuhan ay sumuko at inaresto ng Department of Justice. Tinulungan ng ating kahanga-hangang United States military na may profesionalismo at eksaktong pagkilos ng walang nawalang buhay mula sa United States. Matapos masiguro ang mga kinasuhan, nagsimulang maghanda ang puwersa para sa pag-alis. Tinawag ang mga helicopter para mailabas ang extraction force habang ang mga fighter aircraft at remotely piloted aircraft ay nagbigay ng proteksyon mula sa itaas at suppressive fire. Nagkaroon ng maraming engkwentro para sa sariling depensa habang nagsimulang umatras ang puwersa palabas ng Venezuela. Matagumpay na nailabas ang puwersa at nakabalik sa kanilang mga launch base sa dagat at ang puwersa ay nasa ibabaw na ng tubig. Noong 3:29 Eastern Standard Time kasama ang mga inakusahan sa loob ng barko at parehong sina Maduro at ang kanyang asawa ay sakay ng United States ship Iwo Jima. Kaya nakakabaliw yon. Sa kabuuan, tumagal ang operasyon ng mga 2.5 oras at walang nawalang kagamitan. Binanatan ng putok ang mga helicopter, pero ligtas pa rin silang nakabalik sa base at walang namatay ngayon. May mga nasugatan. Hindi pa natin alam ang eksaktong bilang sa ngayon, pero wala namang namatay. Siyempre, ang malinaw na tanong ngayon ay, ano ang susunod na hakbang? Napag-usapan na natin, ano ang mangyayari kay Maduro? Malamang pupunta siya sa New York sa isang korte para sa kanyang kasong isinampa ngayong umaga. Ang susunod na tanong ay, anong mga hakbang para sa bansa? Anong mangyayari sa Venezuela? Anong gobyerno at liderato ang papalit? Ito ang sentro ng katatapos na press conference. At maraming sagot ang ukol dito. Kaya pakinggan natin. Narito si Pangulong Trump na nagsasalita tungkol sa record ng United States na hindi naman naging maganda. Halimbawa, pagkatapos nating pabagsakin ang isang diktador, sigurado akong karamihan sa inyo ay naaalala ang Iraq. Kaya pakinggan ninyo ito. May record ang United States sa pagpapatalsik ng mga diktador kahit walang malinaw na susunod na plano. Nagkaroon tayo ng iba't ibang presidente pero sa akin hindi totoo yan. Sa akin, perpekto ang record natin sa panalo. Madalas tayong manalo at lagi tayong nananalo. Kung titingnan mo si Salome, si al-Baghdadi, pati na ang Midnight Hammer. Kamangha-mangha ang Midnight Hammer. Kung wala ito, walang kapayapaan sa gitnang silangan. Halos may kapayapaan sa gitnang silangan. Kaya kung hindi nagtagumpay ang Midnight Hammer, wala sanang kapayapaan sa gitnang silangan. Kaya sa akin, marami kayong tagumpay, puro tagumpay lang, wala kayong pagkatalo.
Sinabi ni Pangulong Trump na magkakaroon ng grupo ng mga administrador mula sa pamahalaang United States. Maaaring si Marco Rubio ay may papel sa grupong iyon at sa pamamahala ng bansa hanggang sa magkaroon ng ligtas na paglipat sa Venezuelan na pamahalaang maaaring mamahala sa mga tao. Iniisip kong ito ay ihahalal ng mga tao. Ngunit malalaman natin sa tamang panahon. Narito ang sagot tungkol sa grupong Amerikano na may papel sa kinabukasan ng Venezuela. Pakinggan ito. Sa totoo lang, ito ay pansamantala lamang sa loob ng isang takdang panahon. Ang mga taong nakatayo mismo sa likod ko, kami ang mamamahala, kami ang magbabalik nito. Pinag-uusapan ko ang isang patay na bansa. 1 taon at kalahati na tayong patay na bansa. Ngayon tayo ang pinakainit na bansa saan mang panig ng mundo. Tayo ang bansang mas maganda ang kalagayan kaysa sa kahit anong bansa saan man sa mundo. Sinasabi mo ba na sina Secretary Hegseth at Rubio ang mangunguna sa Venezuela at magpapadala ka ng tropang United States para tumulong? Tumutulong tayo sa mga tao ng Venezuela para matiyak ang kaayusan ng bansa. Kung basta tayong aalis, sino ang papalit? Wala namang ibang papalit. May vice-presidente ka na itinalaga ni Maduro at sa ngayon siya ang vice-presidente at siya sa tingin ko ang presidente. Kakapanumpa lang niya bilang presidente. Nagkaroon siya ng mahabang pag-uusap kay Marco at sinabi niya, gagawin namin ang anumang kailangan mo. Para sa akin, magalang siya pero wala naman siyang ibang pagpipilian. Gagawin natin ito ng tama, hindi lang natin ito gagawin kasama si Maduro. Kung ganon, umalis ka na lang tulad ng iba, umalis ka at sabihin mo, alam mo, pabayaan mo na lang, bahala na kung anong mangyari. May tanong din dito tungkol sa konstitusyon. Itinuturing ba itong digmaan? Dahil, gaya ng alam ng marami sa inyo, ang presidente ay walang kapangyarihang magdeklara ng digmaan. Tanging ang Kongreso lang ang maaaring gumawa nito. Pero kahit na hindi ito digmaan, tiyak na isa itong malaking operasyon. Kaya dapat nang ipaalam ito sa Kongreso ngayon. Hindi ako abogadong konstitusyonal, kaya hindi ko alam kung kailangan talaga iyon. Pero narito si kalihim ng Estado Marco Rubio na nagpapaliwanag kung bakit hindi naabisuhan ang Kongreso. Pakinggan natin. May naabisuhan bang Kongreso member ng maaga? Marco, gusto mo bang magsalita tungkol dyan dahil kasali ka? Tatawagan namin ang mga miyembro ng Kongreso pagkatapos dahil hindi agad pwedeng abisuhan ang Kongreso sa ganitong misyon. Misyon ito na nakadepende sa mga kailangang tuparin gabi-gabi. Pinanood at minanmanan namin iyon ng ilang araw, kaya hindi talaga ito ang uri ng misyon na pwede mong tawagan ang mga tao at sabihing, oy, maaring gawin namin ito sa loob ng susunod na 15 araw pero ito ay pangunahing tungkulin ng pagpapatupad ng batas, tandaan sa huli. Mayor Taog, ito ay pag-aresto sa 2 taong tumatakas mula sa hustisya ng Amerika na sinuportahan ng kagawaran ng digmaan ang kagawaran ng hustisya. Malaki ang epekto nito sa patakaran pero hindi agad pwedeng ipaalam dahil delikado para sa misyon. Kung may dadagdag ko, may ugali ang Kongreso na maglabas ng information na hindi maganda. Kung nagbahagi sila ng impormasyon general, baka iba ang kinalabasan. Kailangan kong sabihin, alam nilang darating kami, maraming barko doon, parang inaasahan na nila kami. Ang Kongreso lang ang maglalabas ng impormasyon, ayaw natin ang tagalabas ngayon. Bukod dito, may tanong din tungkol sa Cuba. Gaya ng nabanggit natin sa video kanina. Ang Cuba ay may napakalapit na relasyon sa gobyerno ni Maduro. Para sa ekonomiya ng Cuba, nahirap na ngayon. Siguradong malaking dagok ito. Bukod pa rito, ang Cuba ay malapit sa hangganan ng United States. Hindi ako sigurado sa mangyayari. Pero nagbigay ng matinding babala si kalihim ng Estado Marco Rubio sa Cuba na sundin ang kasunduan. Pakinggan ninyo ito. Ibig kong sabihin, nagbigay na ako ng pahayag ilang minuto lang ang nakalipas tungkol sa, alam mo na, kapag ang presidente ang nagsalita, dapat mo siyang seryosohin. Kaya sapat ang sabihin na, alam mo, ang Cuba ay isang sako na. Pinapatakbo ito ng mga inutil at matanda ng mga lalaki, at sa ilang pagkakataon hindi man matanda, pero inutil pa rin. Wala itong ekonomiya, tuluyan ng bumagsak. At saka, alam mo, lahat ng mga gwardyang tumulong magprotekta kay Maduro, kilala na ito, pati buong ahensya ng espiya nila, punong-puno ng mga Cuban, ibig kong sabihin sila talaga. Sa totoo lang, nakakagulat na nasakop ng mahirap na isla ang Venezuela. Isa sa malaking problema ng mga Venezuelan ay kailangan nilang ideklara ang kalayaan mula sa Cuba na sinubukang sakupin sila sa aspeto ng seguridad. Kaya, oo, tingnan mo, kung nakatira ako sa Habana at ako ay nasa gobyerno, medyo mag-aalala rin ako kahit papaano. Pinipigilan mo ang pagpadala ng langis mula Venezuela papuntang Cuba. Sinabi na ng Pangulo nung nakaraang linggo na hindi papayagan ang anumang may parusa tulad ng langis kaya palusot lang yan. Siyempre, hindi natin pwedeng balewalain ang Russia dahil siguradong malaking dagok ito sa ekonomiya nila. Hindi lang ito tungkol sa geopolitika para sa Russia, kundi pati sa ekonomiya.
talagang umaasa ang Russia sa Venezuela. Alam ng iba sa inyo na Venezuela ang may pinakamalaking langis na reserba sa mundo. Dahil hindi na ibenta ang langis na iyon, napaboran ito sa Russia na pinakapinatawan ng parusa. Pero ngayon na wala na ang gobyerno ni Maduro, pwede na bang pumasok sa merkado ang langis na iyon? Hindi ko alam kung gaano katagal iyon dahil sigurado akong mangangailangan iyon ng malaking puhunan at konstruksyon para mapatakbo ulit ang lahat ng mga lumang oil field at refinery. Kung pumasok ang langis na iyon sa merkado, mas lalong maghihirap ang ekonomiya ng Russia na apektado na ng mga parusa. Kasi ang presyo ng langis sa buong mundo ay medyo mababa. Bukod dito, mas mura pa ang langis ng Russia kaysa sa karaniwan. Paano pa kung pumasok ang langis ng Venezuela sa merkado? Maaaring hindi interesado ang mga customer ng Russia tulad ng China at India na tanggapin ang panganib ng pagbili ng langis na may parusa kung makakakuha sila ng parehong langis mula sa ibang lugar. Para sa Russia, magiging napaka-komplikado ng sitwasyong ito. Inaakit nila ang mamimili sa pamamagitan ng pagbibigay ng diskwento sa presyo ng langis. Habang bumababa ang presyo ng langis, mas malaki ang diskwento na kailangang ibigay ng Russia para makuha ang mga mamimiling handang sumugal. At ibig sabihin nito, may punto na hindi na kumikita ang Russia sa paglalaro ng ganitong laro. Hindi sila pwedeng magpatuloy sa diskwento habang bumabagsak ang presyo ng langis. Kasi darating ang panahon na hindi na ito kumikita. Nalulugi na sila pero tuloy pa rin sa pagkuha ng langis dahil sa diskwento at parusa. Pag-usapan na lang natin yan sa susunod na video. Ito ang sagot ni Pangulong Trump sa kasunduan sa kapayapaan ng Russia. Pakinggan ninyo. Isang salita. Tungkol ito kay Putin. Kung gusto mo, Tungkol kay Putin, laging masarap pag-usapan si Putin. tinawagan mo siya nung Lunes. Nabanggit ba niya si Maduro? Napag-usapan niyo ba ito? Hindi namin napag-usapan. Hindi namin kailanman pinag-usapan si Maduro. Galit ka ba sa kanya ngayon? Ibig kong sabihin may ganito. Hindi ako natutuwa kay Putin. Sobra siyang pumapatay ng tao. Akala ko gano'n na, kaya tinapos ko ang 8 at 1 kapat na digmaan. Alam mo yon? Yung 1 kapat ay Thailand at Cambodia. Ginawa ko ulit, nagkagulo sila at tinapos ko ito sa loob ng 5 oras at naayos ko na. Bibigyan ko ang sarili ko ng 1 kapat, kaya ngayon ay 8 at 1 kapat na ako. Sa madaling salita, naayos ko ang gulo. Pero pagkatapos, nagkagulo ulit sila. Nagkaroon sila ng kaguluhan nitong 4 na araw. Napabalik ko sila sa kapayapaan kaya 1 kapat lang ang ibinibigay ko. Akala ko ang pinakamadali o isa sa mga mas madali ay ang Russia-Ukraine. Hindi pala at pareho silang may nagawang masasamang bagay. At tingnan mo, gera ni Biden yan. Hindi ko gera yan, pero gusto kong itigil ang mga namamatay. Nakita mo ba kung saan noong nakaraang buwan? 3,000. Nitong huli, 27,000. Noong buwan bago yon, 3,000 karamihan ay mga sundalo ang napatay. Ito, noong isang buwan, 3,000. Gusto kong itigil yon. Napilit ko ang NATO na magbayad ng 5 kaysa sa 2 na dati hindi nila binabayaran pero ngayon nagbabayad na sila ng 5. Nagpapadala tayo sa kanila ng maraming bala, gamit, misail at iba pa marami at nagbabayad sila. Hindi nalulugi ang Estados Unidos, malamang kumikita pa tayo. Hindi ko na iniintindi yan, gusto ko lang itigil ang mga taong iyon. Nawawalan tayo ng 25,000 hanggang 30,000 tao mula sa 2 malalayong lugar. Pero kung mapipigilan ko, dahil magaling naman ako sa paggawa ng mga kasunduan, siguro lahat ito ay isang kasunduan lang. Ang buhay ay isang kasunduan. Kung mapipigilan ko ang digmaan at 3,000 at 1,000 kabataan, bukod pa sa katotohanang may mga taong pinapatay sa Kiev, may mga taong pinapatay din sa iba pang mga lungsod sa buong bansa. Alam mo, mas kaunti nga lang pero pinapatay pa rin sila. Malupit ang pagpatay sa kanila. Kaya hindi ako masaya tungkol dito. Akala ko maayos yon. Nandito si Ginoong Witkoff. Sa tingin ko umuusad tayo. Digmaang hindi dapat nangyari iyon. Kung ako ang presidente, hindi ito mangyayari ayon kay Putin at iba pa. Kung ako ang presidente noon, hindi sana nangyari iyon. Minana ko lang ang digmaan. Iyan ay sina Joe Biden, Zelensky at Putin. Pumasok ako sa situation at magulo na ito. At sasabihin ko ito. Nanood ako kagabi ng isang sobrang eksaktong operasyon. Grabe, ang galing at kamangha-mangha. Kung ang mga tao natin ay tulad ng general na ito at sila ang lumaban sa digmaan na yon, hindi sana tumagal ang labanan. Yan lang masasabi ko. Ang digmaan na yon, kung gagamitin ang lumang termino, ang digmaan na yon ay naging isang madugong labanan at gusto naming matigil na ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Malaking balita ito. Kaya asahan pang mas maraming pagsusuri sa mga susunod na araw. Pindutin ang subscribe button sa ibaba.
Ako si Sam, magkita tayo sa susunod na video. Isa sa mga problema sa paggawa ng ganitong video ay ang pagpapakita ng maraming drone strike kahit walang nasasaktan, tao man o sundalong Ruso. Madalas i-demonetize o limitahan ng YouTube ang mga video namin. Noong nakaraang linggo, 4 na video tungkol sa digmaan ang na-demonetize ng YouTube. Hindi advertiser-friendly ang drone strikes or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na kinakaharap at nilalampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang maipakita ang lahat ng ito. At dahil dyan inilunsad namin ang sarili naming plataforma, Basics Insider. Gawa namin ito mula sa simula. Kaya wala kaming mga limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike namin. Hindi namin kailangang i-blur ang mga footage sa frontline. At hindi rin namin kailangang i-blur ang mga bus ng himpapawid ng Russia na nasisira. Bukod pa rito, wala talaga kaming mga patalastas sa site. Sa ganung paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi natutuwa ang mga advertiser sa mga sinasaklaw naming balita. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong uri ng balita at gusto mong mapanood ang aming mga video na hindi na-censor at makakuha ng mga bonus na nilalaman na hindi talaga namin pwedeng i-upload dito sa YouTube, siguradong sumali ka sa amin sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code sa screen mo. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at i-upload pa naming mga video. Salamat sa suporta sa aming coverage at channel. Ako si Sam, magkita tayo ulit sa susunod.